Magandang hapon mga kaibigan, mga kalagalag. Ito po si Kote. Lagalag na si Kote. Ito, nagpapaabot sa inyo ng magandang hapon. At sana po pakinggan nyo yung vlog ko ngayon. Ito po ay tungkol sa napakasaklap na nangyayari sa Pilipinas, no? Hindi naman po ako magaling na vlogger, pero gusto ko nung i-contribute naman yung nalalaman ko sa sa mga issues na naririnig natin, no? Ako po ay hindi laging naggagawa ng vlog. So sana po ay suportahan niyo po to. At ito po ay para po sa pagmamahal sa bayan. Kung kayo po ay isa sa mga makabayan at nagmamahal at na concern sa mga naririnig natin na mga issues, ganun din po ako. So kagaya po ng ipapaabot ko sa sa isang senador natin sa Senado na nalulungkot ang Pilipinas sa mga ginagawa mo at pinapakita mo sa mga naniwala sa'yo, nagtiwala, inilagay ka, isinadlak ka sa upuan na yan. Ito po ay si Mr. Robin Padilla as Boisili sa Senado, no? Nung 2012 na election, marami yung natuwa dahil ang isang Robin Padilla ay tumakbo bilang isang senador. At binigyan ka ng grabing support ng mga Pilipino, kasi ang akala ng tao, ang akala natin na isa ka sa magiging tagapagtanggol sa mga maliliit at yung mga inaapi ng walang boses, hindi kayang lumaban sa mga taong makapangyarihan. At akala namin na magiging boses ka ng mamamayan. Kaya siguro ikaw yung nanguna sa 24 na o 12 senador na pinagpilian ng mga mamamayan. Ito po ay nakakalungkot yung atake mo sa ginagawa at mga inihahain ni Risa Hontiveros, ang butihing senadora natin, yung tungkol kay Pastor Kibuloy, di ba? Alam naman natin na matagal ng panahon yung pamamayagpag ni Kibuloy dahil nga sa isa siya sa paboritong kaibigan ni Duterte. So untouchable dahil siguro sa isa na rin siyang makapangyarihan dahil nga kay Duterte, at ang mga iba pang kakampi ni Digong sa loob ng politika. So walang bumabangga sa kanya, kasi pag binangga mo si Kibuloy, para na rin binangga mo din si Duterte.
So ito si si Mr. Robin Padilla. Nakakagulat yung mga banat niya, parang wala na sa tono. Kumbaga sa kumakanta ka ng ng isang kanta. Walang alam sa mga nangyayari. Walang tono. Kung ano-ano na lang, yung parang asong kahol ng kahol. Hindi ka ba nangingilabot sa mga pinag-aasta mo, Robin? Nasaan na yung mga pinangako mo noon na ipagtatanggol mo yung taong bayan? 'Di ba yung mga pelikula mo pangmasa, parang ayaw mong may naaapi. Ayaw mong may naaapakan na ikaw yung nagtatanggol ng mga taong nasasaktan at nawawala ng karapatan sa kanyang sarili, no? Parang inaagaw ang karapatan ng isang tao. Ngayon ikaw, kahol ka ng kahol diyan sa Senado. Pinagtatanggol mo si Kibuloy. Anong alam mo sa buhay ni Kibuloy at para kang abogado niya? Ha? Ayan, may nagsasalita na, 'di ba? Yung mga mararahas at mga kahayupan na ginagawa ng pastor na 'to. Mayroon nagsasalita ng mga miyembro ng Christ Kingdom of God. 'Di ba? Sana bago ka dumepensa sa kaibigan mo, bago ka dumepensa, dapat inalam mo muna kung ito ba ay dapat kong ipagtanggol o mananahimik ako at hayaan ko na lang sila na dapat nag-check, fact check ba yung kumbaga sa ano ba yung talagang totoo, no? Kasi wala ka naman sa posisyon para sabihin mo na hindi, magaling ito si talagang Diyos ito si Kibuloy, siyang may gawa ng langit at lupa, ha? Siya lang ang lumuhod tayo sa kanya. Wala kang alam, boy sili. Ang alam mo lang is yung mambabae ka at anakan mo yung mga inaasawa mo. Yun ang alam mo, di ba? Yun ang alam mo. So yun, pinalalagpas ka ng taong bayan. Kasi sa totoo lang, idolize ka, di ba? Iniidolo ka ng marami. Dahil nga sa sigarilyo mong alam mo, yung pitek ng sigarilyo mong ganon sa TV at saka yung pawagwag mo ng buhok mo dyan na para bang si macho, di ba? Pero hindi dito sa sa Senado, hindi dito sa mga issue na masiselan. Yung pinaglalaban po ni Senator Risa Ontiveros ay mayroon po siyang ebidensya. May mga taong miyembro ng Kingdom of God ni Kibuloy na nagsusumbong kay Risa Ontiveros na sila po ay pinagmamalupitan ng pastor na yan. Rapist, nire-rape ang mga kababaihan, ginuyurakan yung mga dignidad ng mga kabataang babae, inaabuso, inaabuso. Kung ikaw kaya ang lumagay sa sa kalagayan ng mga taong ito, mahihirap, walang kapangyarihan magsumbong, inaapakan yung nila, yung pagkababae nila. Ikaw kaya magugustuhan mo ba? Mr. Senator, may anak kang babae siguro, di ba? May kapatid kang babae. Di mo ba naiisip yun? Bago ka sana pumasok sa na yan, sa issue na yan, dapat nag-isip ka muna at nag-imbestiga sa sarili mo para namang katanggap-tanggap ng masang Pilipino
yung mga i-release mong mga ano salita. Si Risa Ontiveros magsisinungaling. Tingnan mo si Senyor Aguila, di ba? Napatunayan na talagang mayroong kababalaghan at mayroong kahayupan sa loob ng natin, Socorro na yan. Kaya ayun, nasa niya si Senyor Aguila at ang kanyang mga di ba, nasa loob ng yan, kulungan. Ha? Yun, wala kayong imik dahil kayang-kaya yung yun. Basta na lang damputin dahil nag-umuusbong pa lang yung Senyor Aguila na yan. Ito kasing na to, kakampi ni Digong, kaya takot ka. Di ba? Boy Sili. Huwag kang gago kasi hindi ka naman gago o naggagago-gaguhan ka lang. Sir, binuto ka ng madaming Pilipino. Halos lahat inilagay ka sa sa papel para umupo ka dyan sa Senado. Pero anong pinagagawa nyo? Pahirap sa tao, pangbabastos sa mga pinaglalaban, mga karapatan ng mga Pilipino at ang bayang Pilipinas. Wala kayong wala kayong pagmamahal. Sa totoo lang, pera lang ang nasa isip nyo. Yung mga sinasahod nyo, saan ba galing yan, di ba? Sa amin ng mga taxpayer. May ambag din kami dyan. Kaya may karapatan kami magsalita. Mayroon kaming karapatan magkomento sa mga gagong katulad mo, sir. Wala kaming pakialam kung ano yung gawin nyo kung hindi ikalulugmok ng Pilipinas. Pero hindi eh. 'Di ba yung yung pinag-aagawan ng West Philippine Sea? Ano ginagawa mo? 'Di ba? Tapos sasabihin mo kay Risa Ontiveros, kay Madam Senator na tuta ng Amerika. Ikaw ka? Ilan ang pinagsisilbihan mo as tuta, 'di ba? Si Digong. Sino pa? Yung China. Sino pa? Di si Kibuloy. 3 yan. 3 nagmamay-ari sa'yo para gawin kang tuta. Sayang yung mga bumoto sa mo. Naglagay ng pangalan mo sa balota. Nak ng pato naman. Ba't ganun? Wala na ba kayong matinong gawin? Kundi yung mga kasiraan ng Pilipinas. Wag nyo na lang isipin yung kami na mga ordinary citizen ng Republic of the Philippines. Ang Republika ng Pilipinas ang nyo. Dahil nasa na tayo ngayon, 'di ba? Napag-iiwanan na. Ayan. Yung mga Chinese, na? Dito lang sa Divisoria. Tingnan mo, puro yung mga puro mga China nandyan. Bumili ka dyan ng kahit siyang katutak ang bilhin mo. Walang resibo. Hindi gumagawa ng resibo. Mayroon ba kayong narinig na may nagreklamong Pilipino? Wala. Bakit? Kasi wala rin namang kwenta magreklamo kami na itong mga Chino na to, pag bumibili kami sa kanila ng hindi naggumagawa ng resibo, wala rin. Kasi di ba mga hawak kayo sa ilong? Pag sinabi siguro ng China, hindi. Ano naman to di ba mga bayad na kayo? O ganun. Wala ka. Boy Sili. Anong nangyari sa atin? Uy, gumising naman. Ano ba to? Nakakahiya. Alam nyo, pagdating ng araw na matatanda na kayo, ang magiging nyo, kapareho na lang kayo ni Enrile. Na walang paruroonan sa pagtanda niya. Imbis na ilagay siya sa isang estatwa o si Enrile. Mabuting mabuting tao yan.
Kailangan may rebulto yan para pagdating ng mga ano, maalala natin. Hindi. Kasi kayo, kung ano yung tumatarantado sa flag ng Republika ng Pilipinas, doon kayo. Bakit? Pera? Huwag na nang isipin yung ano, magkamal kayo ng pera kasi alam may Diyos tayo eh, di ba? Tingnan mo yung mga ano, tingnan mo yung mga mahihirap na kagaya namin. Masaya kami. Masaya kami na namumuhay kahit na yung pagkain lang namin is malunggay, dahon ng ano, ng kamote. Oo. Basta makakain lang kami sa 3 beses sa isang araw. Napakasarap ng ano, feeling. Pero kayo, siguro humiga na kayo sa pera, hindi pa rin kayo makontento. Sana bago man lang kayo mamatay, gumawa kayo ng buti sa sarili nyo. Huwag na lang sa kapwa nyo, kundi ang bansang Pilipinas, ang Republika ng Pilipinas. Para naman kahit papano, yung mga darating pa ng mga henerasyon ay maalala man lang kayo. Ito si Boy Sili. Isa ito sa nagtanggol sa ating karagatan na pilit na inaangkin ng bansang China. Siya yung isa na tumindig at lumaban. Di ba? Pumunta ka pa nga doon eh. Anong ginawa mo doon? Di ba? Kasama mo yung mga ano, tapos nagbablog-vlog ka pa para sabihin na ako, nandito ako ngayon, alam ko to. Oo nga, alam mo. Pero anong ginawa mo doon? Di ba? Nag-ano ka lang? Nag-video ka lang para i-post mo sa FB para sabihin, believe ako kay Sir Sili, kay Boy Sili. Magaling, talagang nandoon siya sa wala ka namang ginawa doon eh. Wala kang ginawa. Mr. Senator, wala kang ginawa doon. Nag-ano ka lang, nag-shooting ka lang, nag-shoot ka lang para sabihin na ito si Boy Sili, nandun sa kayo, hindi nga kayo pumunta, putak kayo ng putak. Ganun, di ba? Kang palusot niyo. Reparehas lang kayo. Kami, hindi kami kilalang mamamayan ng Pilipinas. Pero bakit kami nasasaktan pag niyuyurakan yung karapatan ng Pilipinas? Wag na lang yung karapatan ng bilang isang Pilipino. Yung Republika. Ang sakit. Hindi nyo ba nararamdaman yun? Nasaan? May mga puso pa ba kayo? Palagay ko yung mga baka may mga na kayo dyan, peacemaker na pero kahit yung may peacemaker sa loob ng katawan nararamdaman pa rin yung yung sakit pag sinasaktan ka di ba? Sir, may mga anak din kayo na pagdating ng araw yun ang magiging tatamasa sana ng kaginhawaan. Kung ang Pilipinas ay na-handle lang ng mga politiko natin at mga opisyalis natin ng gobyerno, alagaan ang mga karapatan bilang isang Pilipino. Di ba? Sa ngayon hindi pa. Wag na lang tayong umasa na tayo ang magiging mga beneficiary sa outcome ng pinaglalaban natin. Wag tayo. Yung mga anak nyo, mga apo nyo, di ba? Sayang yung di ba? Hindi ka naman hindi ka naman graduate sa law school pero binuto ka ng ng masang Pilipino dahil gusto ka. Gusto namin na ikaw ang maging boses. Pero tong ginagawa mo? Nagpapakatuta ka tapos sasabihin mo si Senator Risa Ontiveros tuta ng Amerikano. Di yung pinaglalaban niya tama, para yan sa Republika ng Pilipinas, hindi dahil sa Amerika. Ikaw yung pinaglalaban mo dahil sa pera ng China, di ba? Nakakalungkot.
Hindi man kami ano, pero nakakasakit yung mga action nyo, yung mga gesture nyo, yung mga lumalabas sa bibig nyo na di ko alam kung pinag-iisipan nyo o ano. Huwag yung sabihin na ano, hindi kayo maapektuhan kung ano man ang mangyayari sa Pilipinas. Huwag yung sabihin ang pera ay yun ang magsasalba sa inyo. Yun ang magiging ano nyo, apakan sa pagdating ng panahon na kung ano man ang kahihinatnan ng Republika ng Pilipinas. Hindi pera. Hindi pera, sir. Parang hindi naman tayo nagbabasa ng mga ano sa history kung ano yung ginawa ng mga pambansang ano natin, hero. 'Di ba? Buwis buhay. Nakalungkot. Ano ba? Kaya pasensya na kung itong ano ko, itong vlog ko is para lang talaga sa'yo. Kasi gusto kong mamulat ka, sir. Mamulat ka. Kasi sayang yung ano, titulo mo bilang isang senador. Gusto mo bang mabasa ng mga apo mo, mga anak mo? Sa apo na lang. Na Mr. Senator Robin Padilla Boisili sa Senado, walang ginawa kundi maging tuta ng China. Gusto mo yun? Ako kahit mahirap ako, ayoko ng ganun. Gusto ko mamatay ako na lumaban sa ano, sa tamang ano kinatatayuan ko. Lumaban sa karapatan bilang isang Pilipino. Lumaban dahil ayaw kong paapi sa mga dayuhan na mga balasubas at hayop ang tingin sa Pilipinas. O ganun, sir. Kung maano mo man to, mapanood mo man ito, sana pakinggan mo to. Para po alam mo yung ano, yung ginagawa mo. Mga kalagalag, sana po bigyan nyo to ng ano, ng time na marinig sa isang saglit. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat at kumusta po kayong lahat? Adios.